Lahat ito fake news na sinasabi nila mga kababayan. Yan o. Report ng Brigada News FM Manila. Sabi dito, aabot sa tinatayang 100,000 katao daw ang inaasahan mamaya. Huwag kayong naniniwala dito. Itong bend the law, statement dito ni Erwin Tulfo. That is not the statement ng ating Pangulo. Huwag ninyong i-attribute sa ating Pangulo ang don't bend the law. Itong si Martin ang umamin, bakit si Marcoleta ang gustong litisin? That's false, sabi dito. Any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta po kayo mga kababayan? So pag-usapan natin siyempre yung rally, People Power Monument, kung saan ginawa site, pinagbigyan na lang po, ang nagbigay ng permit, ang mga rallying ito, hindi man national government, local government ng Quezon City. So nag-secure na sila ng permit. Binigyan naman po hanggang 8 o'clock mamaya. Tingnan natin kasi yung promise nila, mga sinasabi mga kababayan na mga participants, wala daw aalis hanggat hindi mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo, iwan ko kung tuloy yung ating Pangulo kasi naka-schedule siyang lumipad papuntang Canada. May official visit siya, mga kababayan, sa Canada from July 1 to 4 yata, from the Presidential Communications Office. So ibig sabihin, kung matuloy yung ating Pangulo sa pagbisita dyan sa Canada, President Marcos will conduct an official visit to Canada from July 1 to 4. Ibig sabihin, kung hindi ika-cancel ng ating Pangulo, confident siya mga kababayan na hindi siya matatanggal. The President will conduct an official visit to Canada from July 1 to 4, 2026 upon the invitation of Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Yan ang release ng Presidential Communications Office. President Marcos and Prime Minister Carney will hold bilateral discussions aimed at further deepening the Philippines-Canada partnership in advancing cooperation in key strategic sectors. The two leaders are expected to assess progress in defense and security engagement and efforts to expand trade and investments and explore avenues to bolster cooperation and enhancing economic resilience, strengthening collaboration and energy and critical minerals, and reinforce people-to-people linkages. They will also discuss the Philippines ASEAN chairship and strategic priorities for the region. Canada has been an ASEAN dialogue partner since 1977, panahon pa ng tatay ng ating Pangulo, and has maintained a strategic partnership with ASEAN since 2023. A key focus of the visit will be the promotion ng business and investment opportunities. President Marcos will lead engagement with Canadian business leaders and investors in sectors critical to the Philippines' economic agenda, including information technology, business process management, artificial intelligence, and critical infrastructure and critical minerals in other high-powered industries. The President will be accompanied by First Lady Lisa Araneta Marcos during engagement with the Filipino community in Vancouver, British Columbia, in recognition of the vital contributions of overseas Filipinos to both countries and to the enduring ties between the Philippines and Canada. The visit marks the first official visit of a Philippine president to Canada, more than a decade following the visit of former President Benigno Aquino III in 2015. Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau last visited the Philippines in 2017. The Philippines and Canada celebrated the 75th anniversary of diplomatic relations in 2024, reflecting a long-standing partnership founded on shared values, especially in promoting peace and security in the Indo-Pacific, strong economic ties,
and vibrant people-to-people connections. So bakit ko ito sinasabi sa inyo, binabasa ko sa inyo, na kwento na yung ating Pangulo is scheduled to travel to Canada. Kasi nga po, may rally ngayon sa People Power Monument at saka sa Liwasang Bonifacio. And it is, the intention is to stabilize. Sabihin na natin yung pinakang intention nila, wag na nating itago. Yan man talaga ang motibo po nila. Destabilize the Marcos administration. Impossibly, iupo si Sara Duterte para tapos na yung mga problema nilang kinakarap sa korupsyon. So this is not an anti-corruption rally. It is a pro-corruption rally, mga kababayan. Kasi yung kanilang dinidefend, may mga kasong korupsyon. Plunder nga po. Plunder ang kaso. Ipafile pa lang po by Friday laban kay Marcoleta. Ngayon, sa pag-travel ng ating Pangulo pa Canada, kung matuloy, yan ang premise natin, kung matuloy, ang ibig sabihin, confident yung ating Pangulo na pagbalik niya, presidente pa rin siya. So, ibig sabihin, yung ating Pangulo, hindi siya natitinag. Walang epekto itong mga rallies na to aim at destabilizing his administration. He is confident in the support of the Filipino people. Lahat ito fake news na sinasabi nila, mga kababayan. Yan report ng Brigada News FM Manila. Sabi dito, aabot sa tinatayang 100,000 katao daw ang inaasahan mamaya na dadalo sa malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ngayong Miyerkules sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive sa Quezon City. Kasabay nito aprobado ng Quezon City Government ang rally permit ng grupo. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, pinapayagan ang mapayapang pagtitipon mula 8 o'clock in the morning hanggang 8 p.m. Pero kailangang sundin ang mga kondisyon. Kabilang dito, paggamit lamang ng White Plains Avenue, Temple Drive bilang venue, walang total road closure at dapat mapanatiling maayos at malinis ang paligid. Dapat ding hindi maantala ang seguridad at normal na daloy ng trapiko. Nilinaw ng DPOS na kung nalabag sa itinakdang lugar at oras, maaring maharap sa kaukulang aksyon sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 880. Dahil sa inaasang dami ng lalahok, inaasa ng mabigat na daloy ng trapiko sa White Plains at maging sa kahabaan ng EDSA. Ito yung mga placards nila na puro fake news. Don't bend the law, sabi dito sa placard. Tapos sabi diyan, si Martin ang umamin, bakit si Marcoleta ang gustong litisin? Malinaw na fake news. Una, yung sinasabi nilang don't bend the law. Sino ba yung nagbe-bend ng law? So that is a false accusation ng mga INC members na I think dinikta lang ng kanilang mga leaders. Pinahawakan. Ang gumawa niya ng mga placards na yan, mga kababayan, siguradong yung mga leaders nila. Pinasulat sa mga members. Itong mga members naman, hindi na din nag-iisip siguro. Basta niya, yun na yun. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap na pag ang pinapakinggan mo, puro kasinungalingan. Pag ang pinapakinggan mo, puro kasinungalingan, you will believe lies as truth. That is the danger po, mga kababayan. They are bombarded with fake news, with false information. And so, ang pinanghawakan nila, mga kababayan, puro kasinungalingan. Wala po sa gobyerno natin na nagbibend ng law. Galing lang yon sa kanilang mga haka-haka at pananaw. Sila ang nagbend ng batas ng Diyos. Yung INC mismo, imagine sa kanilang paniwala na tinuturo sa bawat isa, sa kanilang mga members at yung mga minimission nila that Jesus Christ, mga kababayan, is just a man. At ang pumasok sa kanilang kawan, ang siyang maliligtas. Walang ganun po sa Bible. Na pag pumasok ka sa kawan nila, yun lang ang maliligtas. That is a dangerous teaching, mga kababayan, na siguradong magpapahamak ng kanilang mga kaluluwa
So doon pa lang po, sila ang guilty sa pag-bend ng law. Walang ganong batas. Una, sa ating bansa, na i-bend yung law. Ginamit lang kasi nila yung statement po, Erwin Tulfo. So ginamit na nila. Ito man kasi si Erwin Tulfo, kung bakit man sinabi niya, kaya dapat kasi, before kang magbuka ng bibig mo, pag-isipan mo muna. Kasi pag hindi mo pinag-isipan, nagkamali ka sa pagsalita, you are a public official, it will be used against you. And now, it is being used as a propaganda tool. Kasi si Erwin Tulfo, administration senator. So ginagamit na, mga kababayan yon nitong mga critics ng Marcos administration as if sinabi yon ng ating Pangulo. Hindi yung ating Pangulo nagsabi niyan, we can bend the law. It was Erwin Tulfo. Kanya din yon. Sabihin pa natin na administration senator si Erwin Tulfo. Hindi nangangulugan na senador siya ng administrasyon. Yun na yung nasa isip ng ating Pangulo. At yun ang pinaninindigan ng ating Pangulo. Walang ganon. Ito ngayon ang ginagamit nilang armas. Fake news, mga kababayan. Ang umamin ng plunder, si Marcoleta mismo. I-replay ko po. Napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, yung mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, Kita ninyo. Tapos, sasabihin ninyo, si Martin yung umamin. Anong inamin ni Martin? Inaakusa si Martin na tumanggap ng maleta. Ang nag-aakusa, si Gutesa, na ginamit ni Marcoleta, ni Mike Defensor, at saka yung mga 18 Marines na parehas din ang nasa likod. Si Mike Defensor, si Marcoleta. Huwag kayong naniniwala dito. Itong bend the law, statement dito ni Erwin Tulfo. That is not the statement ng ating Pangulo. Huwag ninyong i-attribute sa ating Pangulo ang don't bend the law. Itong si Martin ang umamin, bakit si Marcoleta ang gustong litisin? That's false. Puro kayo fake news. So kailangan itama natin, mga kababayan. Ito. Mga katanungan ho ng ating mga kaibigan sa media. So, who wants to go first? Si Clavano ng ombudsman. Sir, okay, first reaction, yung nangyari ng INC, suppose as to support the ombudsman from filing. No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung pinaglalaban po ng mga transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here, no? So that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po. Muna sa akin, sir. Pasok sa plunder. Inadmit niya mismo. Sir, Inamin niya. to get your reaction na rin dun sa naging statement ni Senator Marcoleta na ina-allege niya na yung pagpa-file ng case sa kanya it was all planned and bunga daw ito nung kanyang ginawang investigation nung siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee and sinasabi niya na ito daw pagtatangkang patahimikin siya dahil nga kapag inaresto raw siya ay possible din na hindi siya dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, sa tingin ho namin dito, marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan, yan po talagang nagiging sagot nila na persecute sila, na it's about politics, not even just about this case, not even just about senators, kahit yung mga LGU, kahit yung mga mayor, mga vice mayor, yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. But the facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya
it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Galing sa bibig niya, Po na rin ni Senator Marcoleta na tila mabagal daw yung aksyon din ng Ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez na in fact yun daw yung unang in-announce na kakasuhan ng plunder. And meron bang update dito, sir? May movement pa sa case na build up or ipa-file kay Congressman Martin? Actually, yun po nga talaga ang gusto naming ipaliwanag, no? Na this whole rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention to cooperate with for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So ang corruption ho kasi hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision and there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng tulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan. Kinambine po natin ang so yon mga kababayan, ang paliwanag ni Yusek Miko Clavano, definition of crimes of plunder penalties. Sabi dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through combination of serious or overt or criminal acts as described in Section 1D hereof in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. Yes. Yan sabi dito. Any person who participated with a said public officer in the commission of an offense contributing to the crime of plunder shall likewise be punished for such offense in the imposition of penalties, the degree of participation, and the attendance of mitigating and extenuating circumstances. So yun ang dahilan mga kababayan kung bakit kasong plunder ang isinampa ill-gotten wealth. Section 1D, ill-gotten wealth means any asset, property, business, enterprise, or material possessions of any person within the purview of Section 2 hereof acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by any combination or series of the following means or similar schemes. 1. Through misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds or raids on the public treasury. So, ibig sabihin, yung nagnakaw ka direkta
mula sa kaban ng gobyerno. That is plunder. Pag ang ninakaw mo, 50 million up. Pangalawa, ito na. By receiving directly or indirectly. Direkta o indirectly. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person, as in any person. That includes Mike Defensor and friends. Ang gusto ninyo, exempted kayo, tumanggap lang kayong tumanggap, exempted kayo sa batas. Yun ang gustong mangyari ninyo, mga pulpol, patal, mangmang, sabi sa Word of God. Santan ba kayong mga mangmang? Gusto ninyo above the law kayo? Kayo ang bend the law? Ina-accuse ninyo yung Marcos administration ng bending the law. Ikayo yung malinaw na you are bending the law para ano? Hindi kayo managot sa batas kahit may pananagutan kayo. Brainless. Yan ang problema sa inyo. Kaya magulo ang Pilipinas. Ang ating Pangulo, nagtatrabaho para paunlarin, pinipirwisyo ninyo ang Pilipinas. Tingnan ninyo. Dinamay pa ninyo yung publiko. Gusto magtrabaho ng publiko, dinisrupt ninyo yung trabaho. Para ano? I-support ang isang lawbreaker, ang isang may kasong plunder o ikakasong plunder kasi gumawa siya ng kasong plunder. Si Marcoleta ang malinaw na original na tumanggap ng maleta. Tapos siya ako sa ninyo kung sino-sino. Saan ba ilalagay yung 75 million pesos kung hindi sa maleta? O baka sa sako? Pero malamang maleta linagyan in other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Kaya tama yung sinabi mga kababayan ni Ping Lacson kay Ombudsman Rimulya. I hope anya bilang Kabitenyo, iikuhan ko sa inyo mo, hindi kayo anya magpapapressure dito sa Iglesia ni Cristo. Ombudsman Boying staff, sabi ni Ping Lacson, staff as Kabitenyo will always be. Senator Ping Lacson trust that Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya will not cave in amid the ongoing Iglesia ni Cristo rallies in support of Senator Marcoleta. Ombudsman Boying staff as Kabitenyo will always be. I trust that he won't cave in to the INC rallies and pressure, not today, not tomorrow, and certainly not when Senator Marcoleta's plunder case is filed in court as earlier announced. O ngayon, going back, mga kababayan, doon kay Atty. Garrido, how the Iglesia treats Quezon City like a dump. The Iglesia's holding of a rally without a permit shows its disrespect toward the Quezon City local government. Notwithstanding that its central temple sits on the 2-hectare property in Diliman, along with dozens others smaller chapels, tax-free. Walang binabayaran sila na buwis, pero nangingialam sa gobyerno. So I think, pag-isipan na itong mabuti ng ating gobyerno, nangingialam kayo, pwede na rin siguro na mangialam yung gobyerno dito sa simbahan, sa church. May separation sana, dapat, the separation of church and state. Pero wala na eh. Sila na yung dumidikta. So most of its members live in Quezon City. So, though many of its officials enjoying tax breaks and exemption associated with the status of their employer as a church, there is no doubt that if Ka-Eddie Manalo only asked for a permit, city officials would have granted it in a heartbeat. Yet, Ka-Eddie treated a rally permit only as an afterthought. The Son of God did not need a permit from a mere mayor. Baka yun ang kanyang iniisip. And so his followers pulled off an emergency rally while the Metropolis was still asleep. Crowds started to gather in White Plains Road in the wee hours, the morning, for the stated purpose of saving their embattled Senator Rodante Marcoleta from prison, yep, all for the sake of one man. Sabi ito ni Atty. Wilfredo Garrido. Pero ako, hindi po ito ang hindi ito yung iniisip natin. Ako tingin ko po, it's not about Marcoleta only. It is about the Dutertes. Ginawa nila ito, front lang ito na si Marcoleta, pero ang intention nila is to disrupt the impeachment trial ni Sara Duterte as a last resort, last ditch
Iyon din ang paniwala mga kababayan ni Laila de Lima. Mamaya, i-share ko po sa inyo. Meantime, ituloy ko po ito. The Iglesia treated Mayor Belmonte like a doormat, correct? Not even entitled to the courtesy of a letter. Hindi lang doormat, ginawang basurahan yung Quezon City. Yung People Power Monument binaboy in violation mismo sa binigay na permit. Yung permit, binigay, nauna yung rally, di ba, napakalaking insulto mga kababayan. Sa local government, payag kayo, Mayor Joy Belmonte, ganunin kayo. Nasa sa inyo yan. Tama itong sinabi ni Attorney Wilfredo Garrido. The Iglesia treated Mayor Belmonte like a doormat, not even entitled to the courtesy of a letter. They will hold a rally because they feel like it. The public be damned, sabi niya. Who were the most affected by this caper? The people of Quezon City. Pag hindi ninyo pinapanagot, mamimihasa sila. Hindi na kayo irerespeto niyan. This is a very bad precedent. Pero the Marcos government, mga kababayan, the Marcos administration will not be intimidated. Ayun sabi dito sa binayulate na nila itong permit na to. Clearance may be revoked, sabi dyan, or cancelled. Ayan The cleanliness and orderliness of the area shall be maintained at all times. And the must, they must be thoroughly clean after the event. This clearance may be revoked or cancelled in case of emergency or when the public interest so demands, as a result of non-compliance with any of the conditions stated. May batas tayo, mga kababayan dyan. Lahat ng batas na yon, binayolate nila. Nauna yung rally kaysa sa permit. Yun ang kanilang ginawa, mga kababayan. O ngayon, ito yung sabi, mga kababayan ni Laila de Lima. Conforme ako dito sa sinabi niya. Inaasahan na natin na dahil sa nalalapit na impeachment trial ni BP Sara, gagamitin niya ang ganitong mga pagkakataon at iba pang usapin para malihis ang atensyon ng publiko sa mga issue laban mismo sa kanya. She talks as if she has the moral high ground and as if she has made any real contribution to solving the country's problem, sabi po ni Laila de Lima. Reaction ito ni Laila de Lima doon sa naging statement. Nagpalabas ng statement kahapon si Sara Duterte na pakikiisa dito sa rally laban sa korupsyon. Kaya sabi ni Laila de Lima, as if she has the moral high ground. Correct. Nakikiisa ka dito sa rally laban sa korupsyon. Ikaw mismo, ina-accuse ka ng corruption. And in fact, yan ang rason kung bakit siya na-impeach. The misuse of public funds, confidential funds, mga kababayan. Kaya, safe natin na tawagin na itong rallying ito, this is not anti-corruption rally. This is pro-corruption rally. Kasi ang sinusupport nila, yung may kasong plunder, kakasuhan pa ng kasong plunder, na inamin niya yung plunder, si Marcoleta. So this is not an anti-corruption rally. This is pro-corruption rally. And they're allied with the Duterte na si Sara mismo inaakusa ng misuse of confidential funds. So nakita na ninyo. Kaya sa tingin mga kababayan ni Laila de Lima, itong rallying ito ay para malihis yung atensyon mga kababayan ng mga tao. O tapos ito, dumaldal si Amy Marcos. Pakinggan natin yung sinasabi ni Amy Marcos. Sa inyo lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Hindi na ako umabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isinaw sa buong mundo. We are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang uuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uuwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong malhid. Malhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda,
sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Malinaw na puro fake news si Amy Marcos. Lahat ng sinabi niya mali. And in fact, sila yung walang pakialam sa pamilyang nagugutom. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may pakialam. Bakit? Yun mismo yung ina-address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo yung pag-ikot niya? Buong Pilipinas. Sino yung kausap niya? Mga farmers. Mga walang makain na mga tao. Binili niya yung mga pagkain, agricultural produce mula mga kababayan sa mga farmers para hindi malugi. Hindi na dumaan mga kababayan sa middleman. Yung gobyerno na mismo through the Department of Social Welfare and Development, DSWD, and Department of Agriculture, binili ng ating Pangulo using government funds. Saan dinadala? Sa mga kitchen, walang gutom kitchen na in-establish ng ating Pangulo sa Metro Manila, sa Cebu, in other parts of the country. Ang totoong nagpapakain sa mga walang makain, sa mga mahihirap yung ating Pangulo. Ang tanong, kumusta naman si Amy Marcos? Kumusta si Sara? Saan sila nagpupunta? Nag-iikot sila sa buong Pilipinas? Hindi. Si Sara, nakita natin yung lindol sa Mindanao. Nagpakain ng lugaw plus yung mais na kalahati. Pero kung makaako sa mga kababayan si Amy Marcos as if sila yung may ginagawa na pagmalasakit, pag-implement ng mga proyekto sa ating mga kababayan. Iyang malinaw na nag-atid ng ganong mga serbisyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw-araw yun ang ginagawa ng ating Pangulo because of the crisis dulot po sa Middle East. Namimigay ng ayuda sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, bigas, pera para sa mga tawag dito, transport sector, pati scholarship sa mga barangay. Every barangay all throughout the country, 42,000 barangays. May presidential scholar mga kababayan na 5 bawat barangay. So ang sinasabi po ni Amy Marcos, puro baliktad. Ipakita ko sa inyo yung ebidensya. Tingnan ninyo ang ating Pangulo kung ano ang ginagawa. Na never ginawa ni Digong at ni Sara, pati ni Amy Marcos. Yan ang ating Pangulo. Iba-ibang tulong ang inihatid ng pamahalaan. June 29 pa lang. Oh. Saan siya galing? Zamboanga Peninsula, Sulu. Yan o. Bawat barangay, makinabang program. BBM. Kabuang 453 million pesos ang ipinagkaloob upang mapabilis ang pag-atid ng serbisyo. 82 million pesos para sa 410 barangay sa Sulu. 371.8 million para sa mga barangay sa Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Fake news si Amy Marcos. Ayan, scholarship. Sa bawat barangay, 5 bagong Pilipinas Presidential Scholars ang tatanggap ng tig 20,000 pesos upang makatulong sa kanilang pag-aral. Ang pinipili, bahagi ng pundong ito ang suporta para sa edukasyon. Ang pinipili po, yung gagraduate na mabigyan ng 20,000 para panggastos nila, pandagdag sa gastos, kasi baka niya, sabi ng ating Pangulo, hindi makapag-graduate, sayang. Tingnan naman ninyo, may nakalaan ding pondo para sa mga prioridad na proyektong matutukoy ng bawat barangay gaya ng street lights, disaster preparedness initiatives, iba pang proyektong magpapahusay sa serbisyo sa komunidad. Walang ganyan sa Duterte administration. Walang ganyan si Sara. Walang ganyan, mga kababayan, si Amy Marcos mismo. Nagati din ang pamahalaan ng food assistance sa Sulu. Unang nakatanggap ng 10 kilos na bigas and 3,000 beneficiaries sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Sa Zamboanga Sibugay, inilunsad ang Walang Gutom Kitchen upang magatid ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 150 to 200 beneficiaryo bawat araw. Sa Maynila mayroon din. Tapos sa Cebu,
last week, inilunsad yung Walang Gutom Kitchen. Kaya sabi ko sa inyo, ang lahat ng mga sinasabi nila, kampo ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, puro fake news po. Wala daw malasakit. Kayo yung walang malasakit. Nasaan kayo? Anong ginagawa ninyo? Puro panira imbis tumulong kayo. Kayo yung walang ginagawa eh. Tingnan ninyo. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao. Laging nasa bawat bayan makinabang. Yung inaakusa nila na presidenteng bangag nang sabi mamamatay na kasi may sakit. Tingnan naman ninyo ang ginagawa mga kababayan. Kaya mga pulpo lang ang maniniwala sa kanilang mga kwento. Kaya kailangan po araw-araw, kasi araw-araw ito ating Pangulo, pagpasensya na ninyo, I have to help the President spread news, good news to the people. Kasi napaka-asib yung kanilang pagpapakalat ng fake news. Yan o. Effective July 15, sabi diyan, pinalawak na ang PhilHealth coverage para sa moderate to severe leptospirosis kasi papasok na po mga kababayan yung tag-ulan. Mas mataas na coverage para sa mga pasyente. Hospital care hanggang 63,000 pesos. Hemodialysis hanggang 170,000 pesos. Ito yung dapat na pinapaalam natin sa mga kababayan natin. Peritoneal dialysis hanggang 230,000 pesos. Laking tulong para sa mga kwalipikadong pasyenteng nangangailangan ng kritikal na gamutan. Kung kailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, pulmonary rehabilitation, maring umabot ang package sa 411,000 pesos. Na-expose sa baha, magpatingin ng libre sa inyong yakap provider. Maring marisitahan ng doxycycline kung kinakailangan. Saklaw ito ng PhilHealth gamot package na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos kada miyembro bawat taon para sa mga kinakailangang gamot. Sa Pilipinas, inasahan ang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga bagyo at pagbaha. Pinalawak ng PhilHealth coverage upang mas madami ang makakuha ng kinakailangang gamutan ng hindi nalulubog sa napakalaking gastusin. So anong sinasabi ni Amy Marcos na hindi tinutulungan ang ating mga mahihirap? Lahat ng sektor ng mga estudyante, sektor ng edukasyon, may scholar, mga magsasaka, mga mangingisda. Ito, yung mga nangailangan ng gamot, yung mga gutom, pinapakain, libre. Walang gutom kitchen. Bakit? Naisip ba ito ng previous administration? Ano yung programa ng previous administration? Puro kill. Puro EJK. Pero yung ating Marcos administration, balansyado po. Infrastruktura. Nag-ikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos all throughout the Philippines para i-monitor mismo ang implementation ng mga flood control project sa Quezon City. Hindi na po yung area ang dating lubog kasi in-inspection mismo ng ating Pangulo yung implementation ng mga flood control projects kasi yung ating Pangulo na puro ghost projects, Cebu Governor na kahit hindi niya kapartido, DDS ito si Cebu Governor Bari 4. Ito yung paglunsad niya ng walang gutom kitchen sa Cebu. Yan o. Nag-astang waiter yung ating Pangulo. Ito yung mga beneficiaries, yung mga walang makain. Pinapakain niya po si Bari 4. Pati mga bata. Yan o. Kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kaya hindi obra po yung paninira ni Amy Marcos at ng mga Duterte sa Cebu po ito. Nakita ninyo, tuwang-tuwa yung mga walang makain, no? Mga palaboy. Yan o.
Kita ninyo? Mga palabo yan, oh. Mga tawag dito, taong grasa, you see? Ganyan mag-asikaso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Mga masusustansyang pagkain. Binili mismo mula sa mga magsasaka ng gobyerno para i-distribute sa mga walang gutom kitchen all throughout the country. Yan, oh. Para hindi malugi yung mga farmers. Naisip yan, post ng The Call of the Republic, sabi diyan, the Iglesia ni Cristo has a long history of supporting plunderers and criminals. They endorsed Duterte in 2016. Duterte is now detained in The Hague. They endorsed Jinggoy Estrada for senator. Jinggoy is now in jail. They endorsed Bong Revilla for senator. Revilla is now in jail. Today, they are staging a mass rally in EDSA allegedly in support of Senator Rodante Marcoleta, who might also be in jail soon for plunder. O ngayon, makikiisa kayo? We are one, sabi. Sabi mga kababayan ng Iglesia ni Cristo, we are one. We are one with plunderers, with corrupt officials. Hindi kami makikisali sa ganyan. Kaya tama ito, mga kababayan, na sinabi ni Attorney Dino De Leon. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Interview ito ni Christian Isguera. Asa na ba si Attorney De Leon? Takot ba ang gobyerno? Takot ba ang ating lingkuran sa Iglesia ni Cristo? Is it because of the fact that they have block voting? And is it because they are muscle flexing na yung block voting nila maybe a determinant sa mga local elections, di ba? At sa mga, even sa national elections? Or are we overstating their influence? Regardless, I think no religion, no group should hold the state hostage and the society hostage. Correct. Just because their whims and caprice are not being heeded to by the decision makers of society who are just merely implementing what the law says, no? So takot ba tayo sa Iglesia ni Cristo? Takot ba tayo pag nagtantrum sila? Takot ba tayo na baka kung sakasa mga politiko natin ayaw silang i-call out because baka matalo sila sa election, hindi sila endorse. So, lagi na lang ba every single time na pag may election tayo, magmamanikluhod tayo, hahalik tayo sa mga kamay nila, at sisiguraduhin na makuha natin ang endorsement nila. At totoo ba yung mga akusasyon na ang hinihingi nila let's say for mga positions sa gobyerno? At kung hindi, hindi tayo boboto, hindi sila boboto. Yan naman yung mga lagi natin kino-confront, di ba? And lagi na lang na muscle flex na Iglesia ni Cristo itong and I will dare use the term, it is being weaponized against politicians to prevent them from doing their sworn obligation and mandate pursuant to our laws and our constitutions. Hanggang kailan tayo magpapa-hostage sa ganitong klaseng organisasyon? Mahilig akong gumuhit. Ito tama ito, mga kababayan. Yung mga reactions ng mga tao. Melchor Vergara, brainwash cultists have no capacity for reason. May post kasi si Patrick Aquino, sabi niya. Para po sa mga kababayan po naming INC na sumusuporta kay Marcoleta, mawalang galang na po. Pero you cannot just dismiss the fact na umamin si Marcoleta na tumanggap siya ng malaking halaga ng pera mula sa mga pribadong individual. Noong panahong politiko siya, yan po ay labag sa batas. Siya ho mismo ang umamin. Huwag naman ho sana nating itolerate o pagtakpan o ipagtanggol ang mali. Let the rule of law prevails. At hayaan natin na ang hustisya ang humusga. Salamat po sa pag-unawa. Correct. Yan sabi ko sa inyo, mali ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito si Harry Roque na ang intensyon niya talaga matanggal yung ating Pangulo para siya mawala yung kaso niya. Labas na po tayo. Tama na. Sobra na. People power na. Huwag kayong pa-auto kay Harry Roque. Unang-una, sinasabi niya, labas na po tayo. O nasaan siya? Kung totoo yung panawagan niya, ang una niyang dapat na hakbang, umuwi siya rito para manguna sa rally. Pinapalabas kayo. Yung mauuto niya. Tapos sabi ng mga leaders nila, walang uwian. Sabi ni Amy Marcos, walang uwian. Pagkatapos ng pananalita niya po, umuwi. Ganon din si Marcoleta.
Ganon din si Alan Peter Cayetano. Iharang daw yung katawan. Ino-audio kang kayo na iharang ninyo yung katawan ninyo. Kawawa kayo kung kayo umarang. Tapos, nasaan si Alan Peter Cayetano after na magsalita, umuwi? Bakit hindi niya iharang yung katawan niya doon sa mga sasakyan? Yung mga leaders, dapat kayo yung umarang. Ayan lang po. Medyo matagal na tayo. Maraming salamat. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.